yun lang. Ito lang itong after the Jesus. Hindi nila talalam na yung sa Masjid al-Haram sa Makkah, mayroon pala tandaan doon ang tawag natin na Maqamu Ibrahim. Yes. Ibig sabihin na Maqamu Ibrahim, yung lugar, yung place of Abraham. Doon yung footprint niya. Kasi Abraham pala ang tumayo doon sa building na yun na Kaaba. MashaAllah. Oo, siya ang tumayo, Baitullah. Siya ang tumayo doon sa ano na yun. Kaya nandun pa rin yung bato na pinapakanig Propeta Abraham na noong pinatayo niya yung building mo. Kaya masabi natin na ang religion sa mga yung pananaw ng mga non-Muslim nakalay nila bawang religion. Mula nung pamag, wala kasi Adam na nandiyan na yung religion Islam. MashaAllah. Kasi sabi nga, bago lang. So ngayon, pagka punta tayo sa mga Hajj o Pilgrim, ang pinaka-importante doon ay yung parang siniselebrate natin yung we are remembering what Prophet Abraham did noong kapanahonan niya. At hindi na si Abraham, kundi na nga yung mga sunod-sunod na mga propeta from Abraham to down to Prophet Muhammad, at hanggang ngayon ay ginagawa ng mga Muslim yung performance ng Hajj. MashaAllah. Yes, brother, baka may mga katanungan po tungkol sa Hajj para malinaw natin sa mga tao. Hello? Yes, brother. Gusto natin na linawin sa mga tao na ang obligasyon ba sa pag-Hajj, ito ba'y obligado rin sa mga bata or yung mga tao na below the age of poverty? Hindi obligado po. Obligado nun doon sa sabdaran, yung baling. Sabi ng baling na yung parang naka-adolescent, paglabas ng mga 18 years old, gano'n, above. Obligado po yun. Pero pagka kahit na nasa age ka na tapos may sakit ka, yun hindi obligado po. At hindi rin obligado sa mga yung sirang ulo kasi presence of mind while you are there. MashaAllah. Basically, Brad, mga ilang araw inaabot itong pagpe-perform ng Hajj. Kasi may mga ibang tao kasi akala nila yung Hajj, yung buong buwan na yon nandoon sa area ng Makkah. Basically, mga ilang araw aabutin to yung pagsasagawa ng mga rituals na katulad ng ginawa ng Propeta Abraham, inshallah. Ang actual lang limit is hanggang 5 days lang. 1 day at the 9th day of Dhul Hajj sa Arafah, isa na yun. 1 day na yun. Tapos, pupunta naman tayo sa Musdalif para kumuha ng mga bato at doon tayo sa Mina at ibabato doon kay Satanas. Well, nung gagawin niya Abraham na ikakatay niya yung anak niya, isasacrifice niya yung kauna-unang anak niya na si Ismail, ay doon pumapak yung mga demonyo, kaya yung Iblis, yung Satan, ay kinakumbis niya si Abraham na pipilin yun. Pangalawang araw na yun, no? At pangatlong araw, yung susunod na naman na gagawin mo rin yung pangatlong araw na ritual ay gagawin mo rin yung descent stoning. Tatlo. Kung tutusin, 4 na araw lang po ang from 9, 10, 11, 12 days. 9, 10, 11, 12. 4 na araw lang po sa Dhul Hajj. MashaAllah. So yun yung mga rituals na dapat nating gawin na pag tayo ay magpe-perform ng Hajj. Sige. Go ahead, Brad. Ang pinaka-important ng mga rituals na gagawin yun sa nabanggit ko na yung Ukuf bil Arafah. Ukuf bil Arafah is staying in Arafah for a few hours or mas mainam na the whole day nandun ka nun. After sunset, papunta ka na sa Mina para mag-stoning ka doon sa Satan. No? Okay. While going to Mina, you will pass by Musdalifah, kasama yun sa mga sacred places sa Saudi Arabia, sa Makkah, at doon ka pupulot ng people. Malinis na bato kasing laki ng uling. Ito, para doon sa unang stoning mo. Stoning, okay. Sa unang araw na stoning na 7 lang sa isang one
Siyempre lang Takaba, yung pinakamalaki doon na sataran. Tapos, susunod na din pala ng araw, at tatlo na, yung Sura, yung Usa, saka yung pinakamalaki. So, pito-pito ang babato doon. Okay. At paging 21, so susunod na days, pangatlo na araw na yun ay 21 ay 42 plus yung ito nung una-una ay 49. So you will pick up ka ng 49 na pebbles. Malinis na bato doon sa Musdalipa na gagamitin doon sa Mina para sa study. Okay. Alam natin na yung pagpupunta ng Hajj sa kapatid, noong mga araw na yon may mga tao na pag hindi sila tumatawid sa dagat, yung mga ibang gitnang silangan ng mga bansa, naglalakad lang sila o kaya through mga kamelyo or anumang mga transportasyon na kanilang ginagawa. Sa ngayon ba dahil sa tayo ay malayo Pilipinas at wala nang ginagamit tayo ng barko, noong mga araw may mga barko pero ngayon through airplane na lang. Basically magkanong inaabot ang fare pag tayo mag-Hajj ni back and forth na kasama na lahat ng gastos, yung pamasahe baga, para magkaroon ng kaalaman yung ating mga bagong yakap sa Islam na mga kapatid? At least merong mga may 200,000 ka. Kasi na yun. Sa ngayon. So, mga more than 100,000.